Kapag sinisira ng anay ang iyong bahay, ano o sino nga ba ang dapat mong sisihin? Yung anay na kumakain ng kahoy? O yung kahoy mismo dahil may pagkamarupok? Akala mo pa naman matibay. O baka naman ikaw ang dapat sisihin dahil hindi mo napansin na inaanay na pala ang isang haligi na akala mo matibay. Nako, eto na naman tayo. Sisihan, anayan, portion na naman. Anong klase nga bang pag-aanay ang sinasabi at binabanggit ng inyong Mamma Mia dito? Nako, brace yourselves kasi grabing twist after twist po ang storyang ito. So eto na nga at huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mamma Mia. Lahat daw ng tahanan, kahit gaano pa man ito katatag at katibay, meron at meron talagang susubok na anay para ito ay sirain. Ang tanong, ilang anay ba ang magtatagumpay para sirain ang iyong buhay? Hahayaan mo ba ang anay na yon? O ipaglalaban mo at titibayan mo ang pundasyon ng inyong bahay? Dear Mamma Mia, ako po si Rosa. Isa akong overseas Filipino worker o OFW sa Riyadh. At kung may isang bagay na hindi ko aakalaing mangyayari sa buhay ko, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo ang pinakamalaking twist ng kwentong ito. Yun ay ang makita ko ang sarili kong asawa at ang sarili kong ina na magkahalo ang hininga, laway at katawan sa isa't isa. At ang pinakamatindi pa nitong twist, Mamma Mia, ay sa mismong bahay pa na pinag-ipunan ko ng dugo at pawis. Pero hindi po dito nagsimula ang kwento ko. Kung gusto mong maintindihan kung paano ako nauwi sa pinakamadalim na araw at parte ng buhay ko, ay kailangan mo akong samahan para balikan ang pinakaunang araw sa lahat. Sa araw na pinaniwala ko ang sarili kong mahal din ako ng lalaking halos ikamatay ko para ipaglaban. At sa ina kong akala ko, kailanman ay hindi tatalikod sa akin dahil ganun naman dapat ang mga ina, hindi ba? Mamma Mia, lumaki po ako sa maliit na bayan sa Quezon. Ang tatay ko ay isang construction worker at isa ring panday ng bahay. Ang nanay ko naman ay labandera. Oo na, hindi kami lumaki sa marangyang buhay. Hindi ako nakaranas ng maganda at matayog na bahay. Pero sapat na para sa akin ang saya at ligaya namin noon. O siguro, Mamma Mia, sapat na yun para sa akin dahil yun naman talaga ang nakasanayan ko. Kaya ganun na lang din ang iniisip ko para mabuhay. Maaga akong nagkaroon ng mga pangarap. Ang bumangon mula sa kahirapan ang pinakauna ko pong prioridad noon. Gusto kong magkaroon ng trabaho, yung stable at magandang trabaho. Hindi katulad ng trabaho ng mga magulang ko na minsan meron, pero kadalasan ay wala. Kaya naman, kadalasan kami ding magkakapatid ay nganga. Hindi nakakakain ng maayos. Nais ko pong makatulong sa pamilya ko.
Nais ko pong mabigyan ng maginhawang buhay ang mga magulang ko kahit sa konting panahon lang. Hindi ko alam, Mama Mia, na ang balang araw na iniisip ko ay yung mismo pala na araw na pagsisisihan ko. At yung mga taong mismong gusto kong tulungan ay sila rin palang magiging dahilan ng pagkasira ng aking paniniwala sa pagmamahal at kabutihan. 1999 iyon. 4th year high school ako. Sa may plaza ng bayan namin, ginanap ang piyesta. Doon ko po unang nakita si Marlon. Si Marlon ay basketball player o varsity para sa liga. Meron siyang ngiting pilyo. Gwapo na may maamong mga mata, pero alam mong may mga kalokohan ding dinadala. Hinding-hindi ko malilimutan ang suot niyang itim na t-shirt noon na may nakatatak na no fear. Sabi nga nila, Mama Mia, ang unang pag-ibig raw ay parang isang black coffee. Titig pa lang, alam mo nang magiging mapait na sa huli. Pero syempre, hindi ko pa yun alam noon, Mama Mia. Ang alam ko lang noon ay ang kilig na dinadala ni Marlon sa akin. Naaalala ko pa kung paano siya lumapit sa akin nung araw na yon. Naglalakad ako pa uwi. Bit-bit ang pinanalo naming spaghetti sa parlor games ng piyesta. Nang biglang may tumawag mula sa likuran ko. Miss, sandali lang. Nagulat ako. Tumingin ako sa likod ko. Nung nakalingon ako sa kanya dahil baka ibang babae naman ang tinatawag niya at hindi naman ako. Nung wala akong ibang makitang tao sa likuran ko ay tinanong ko siya. Ako? Oo, ikaw. Yung maganda. Sabi niya sabay ngiti. Napakabilis at napakagaling dumiskarte. Akala ko biro lang yun, Mama Mia. Akala ko gaya ng ibang mga kabataan sa lugar, pinagtitripan lang niya ako pero hindi. Miss, sorry pero pwede bang makipagkilala sa'yo? Tanong niya. At doon nagsimula ang isang kwentong inakala ko na kasing ganda ng mga pelikulang napapanood ko. Mula sa simpleng hi, ay naging araw-araw na ang pagdaan niya sa bahay namin. Oo, Mama Mia. Nung gabi din na yun ay hindi siya pumayag na hindi niya ako maihatid sa bahay namin. Alam kong strikto ang papa ko pero dahil gabi na rin yun, alam ko ring natutulog na ang mga magulang ko. Kaya naman pumayag akong ihatid niya ako pero hindi ako sumabay sa kanya na yung dikit na dikit dahil baka may makakita sa amin. At dahil sabi ko sa kanya, strikto ang mga magulang ko ay hindi naman po nagpumilit si Marlon. Hindi naman siya nagpumilit na sabayan ako. Lagi na lang siyang dumadaan sa bahay namin. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay naging mas mapangahas si Marlon. Kahit anong pagpipigil ko sa kanya ay sinasabayan na niya ako tuwing umuuwi ako sa bahay galing palengke. O kaya naman kapag sumakto ang dating niya ay sinasamahan niya ako sa palengke. Naging routine na namin ang magngitian at magkita araw-araw. Hanggang sa natutuwa na rin ako sa kanya, Mama Mia. Hanggang sa napansin ko na lang na hindi lang siya basta gwapo. Mabait din siya. Tapos, isang araw, tinanong na niya ako, Mama Mia, kung pwede raw ba akong ligawan. Alam kong hindi pa pwede sa mga panahon na yon. Pero alam niyo naman siguro at
Halos tayo naman sigurong lahat ay makaka-relate kapag sinabi kong mawawala talaga ang lahat ng mga itinanim mong boundaries sa iyong sarili kapag nakita mo na ang taong mamahalin mo ng sobra. And yes, kahit hindi pa pwede ay pumayag akong magpaligaw kay Marlon. Mama Mia, sa loob ng 5 buwan na kanyang panliligaw ay naging kaming dalawa. Oo, nakita ko po kung gaano katyaga si Marlon. Nakita ko kung gaano siya kabait at kung gaano siya kapursigido para lamang mapasagot ako. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, si Marlon na nga siguro. Siya na ang future ko. Siya na ang makakasama ko habang buhay. Sa panahon namin noon, Mama Mia, hindi po uso yung iniisip mo na yung boyfriend mo ay maghihiwalay pa kayo, na iba pa ang makakatuluyan mo. Sa panahon namin noon, kapag meron kang nagiging boyfriend, iniisip mo na siya na ang mapapangasawa mo. Ganun kaseryoso ang relasyon para sa amin noon. Kaya naman dahil sabi ko sa sarili ko ay si Marlon na nga talaga, isinugal ko lahat para sa kanya. Pati mga pangarap ko, Mama Mia. Kahit hirap ang pamilya ko sa pera ay nagtapos naman po ako ng high school. Pero hindi ko na pinagpipilitan pa noon ng kolehiyo. Ang sabi ko noon sa sarili ko, mas okay na magtrabaho na lang ako. Para makatulong kina mama at papa. At syempre, para na rin magkaroon ako ng sarili kong desisyon sa buhay. Kasi kapag may trabaho ka na, may pera ka ng sarili mo, usually sa lugar namin hindi ka na pinakikialaman ng mga magulang mo basta tumutulong ka sa kanila. Kaya yun, Mama Mia, nagtrabaho ako at tumigil na lang din sa pag-aaral. Dahil sabi ko sa sarili ko, mas okay na ito para araw-araw kaming nagkikita at nagkakasama ni Marlon. At syempre, dahil araw-araw ko na siyang nakakasama, ay mas lalong tumitindi ang damdamin ko para sa kanya. Ang hindi ko alam, Mama Mia, hinahayaan ko na pala ang sarili ko na umikot ang mundo kay Marlon lamang. At yun ang pinakamalaking pagkakamali na pwedeng magawa ng isang tao. Yung iasa niya ang kanyang kaligayahan at ang kanyang damdamin sa iba. Which is, yun ang ginawa ko, Mama Mia. Mahal na mahal ko si Marlon. At natuwa naman ako dahil tanggap din si Marlon ng mga magulang ko. Akala ko nga nung una ay ayaw nilang tanggapin si Marlon dahil meron po itong reputasyon sa lugar namin. Dahil nga basketball player ng mga liga, may reputasyon siya na marami ang nagkakagusto at nagkakandara pa sa kanya. Na marami ang naging girlfriends niya. Pero nung unang makausap ng papa ko si Marlon, ay agad naman niya itong nakasundo. Ang sabi pa nga ni Papa, mabait daw si Marlon. Si Mama naman, Mama Mia. Si Mama naman ay mabait na mabait din kay Marlon. Dahil sabi niya nakikita raw niya ang kabataan ni Papa kay Marlon. Yung maraming chicks, pero nung makilala daw niya ang mama ko ay tumino ito. Gaya ng ginawa ni Marlon sa akin. Madalas ngang biro ng mama ko na kung siguro nasa kabataan pa raw si mama, baka hindi raw ako ang ligawan ni Marlon. Tawang-tawa naman si Marlon sa birong iyon. Tapos ang sabi naman niya, hindi raw niya alam kung sino sa aming dalawa ang liligawan niya dahil pihadong magkasing ganda daw kami ni mama nung kabataan ng mama ko.
Tatawanan lang namin ang mga biruang iyon, Mama Mia. Akala ko kasi ay biro lang talaga at wala namang halong mali siya. Ang hindi ko alam, hindi ko dapat pala hinayaan ang mga birong iyon. Kasi sa mga biro na yun ay meron palang mga uusbong na mga problema. Mama Mia, ang papa ko ay hindi po yung tipo ng lalaki na palasalita at palabiro. Tahimik lamang po siya. Siguro ay dahil sa dami ng problemang hinaharap ng pamilya namin. Siguro dahil nakafocus siya lagi sa paghahanap buhay. Pero nakita ko, Mama Mia, nakita ko na mataas ang respeto ni Marlon sa papa ko at ganun din naman si papa sa kanya. Nag-asar-asaran pa sila. Ang sabi nga ni papa, kung nagkaroon lang daw siya ng anak na lalaki, baka kasing ugali daw ito ni Marlon. Dahil tama nga daw ang mama ko. Nakikita din daw ni papa ang kanyang sarili kay Marlon. Mama Mia, yun ang naging dahilan kung bakit mas lalo ko pa pong minahal si Marlon. Weakness ko po talaga ang pamilya ko. At nung nakita ko na mahal nila ang boyfriend ko at tanggap na tanggap nila ito bilang parte ng aming pamilya, akala ko, Mama Mia, ay safe na. Akala ko ay magiging parang nasa fairy tale na ang storya ng pag-iibigan namin ni Marlon. Ngunit hindi pala, Mama Mia. Minsan, ang pagiging sobrang kampante ay ang magiging simula pala ng pinakamasakit na bahagi na tatahakin mo sa iyong buhay. Pagkatapos ng 2 taon ng pagtatrabaho, tapos ng relasyon namin ni Marlon, ay hindi naman po nag-improve ang buhay namin. Si Papa dahil tumatanda na ay madalas na hindi na siya sinasama sa trabaho sa construction. Kaya madalas na rin siyang walang trabaho. Si Mama naman ay mas dumami ang mga labada pero kulang na kulang pa rin sa pangangailangan ng mga kapatid ko. Ako naman bilang tindera ng ukayan sa may palengke, ang kinikita ko po bawat araw ay nagkakahalaga lamang ng pinakamataas na yung 200 piso. Yung 200 piso ay kinikita ko kapag merong mga customer na hindi na kinukuha yung kanilang sukli. Tapos si Marlon, Mama Mia. Si Marlon po ay nawalan din ng trabaho. Tumatambay-tambay lamang siya at nagpo-focus sa kanyang pagbabasketball. Kumikita din naman siya sa mga liga pero hindi naman yun palagi. Nakikipagpustahan din siya ng basketball sa halos araw-araw. Mama Mia, sa totoo lang, kahit masaya ang puso ko sa relasyon namin ni Marlon, ay hindi ko po maiwasang makaramdam ng pagod. Kasi mula nung mawalan siya ng trabaho, sa tuwing nagdi-date kaming dalawa, ay ako po ang gumagastos. Yung pera na dapat sana ay iniipon ko na lang, ginagastos ko pa sa pandi-date naming dalawa. Pero kahit na ganon, kahit na nakikita ko na walang patutunguhan itong si Marlon dahil tila wala naman siyang mga pangarap sa buhay, ay hindi pa rin yun sapat para mawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ika nga nila, love is blind. Kaya lagi kong sinasabi sa sarili ko, magbabago din si Marlon. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, nagagaan din ang buhay namin. Ang hindi ko kakaila, Mama Mia, ay nagpapakatanga at nagbubulag-bulagan ako dahil sa sobrang mahal ko po si Marlon. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, wala po akong itinira ni katiting sa aking sarili. Lahat po ibinigay ko sa kanya. Pero wala naman akong pinagsisisihan noon, Mama Mia. Wala akong pinagsisisihan kahit ibigay ko pa ang buong pagkatao ko kay Marlon. Pero aaminin ko
Noong malaman kong nagbunga ang pagbibigay ko ng aking sarili sa kanya, nung una ay hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang matinding kahihiyan. Hindi kasi katulad ngayon, Mama Mia, na kapag nabuntis ka ay tila normal na lang kasi may matres ka naman. Noon kasi, noong early 2000, kapag nabuntis ka ay malaking kahihiyan yon, lalo na kapag bata ka pa at lalo na kapag wala kang asawa. Sa amin sa probinsya ay malaking iskandalo po kapag nabuntis ka. Kaya kahit mahal ko si Marlon at alam ko namang mahal niya ako, ay gumuho pa rin ang mundo ko sa araw na nalaman ko na buntis ako, Mama Mia. Pag-uwi ko ay umiiyak ako. Wala naman akong ibang mapagsabihan at hindi ko naman pwedeng itago ng habang buhay ang aking kalagayan. Ngayon nung mapansin ni Mama na umiiyak ako ay agad niya akong sinakluluhan at tinanong kung anong nangyari. Ma, sorry po, pero buntis po ako. Mama Mia, nagulat ako sa reaksyon ng mama ko. Diba, alam mo yung reaksyon kapag nabuntis ang isang anak ng walang asawa, piyadong magagalit yung mga magulang. Pero si Mama hindi. Hindi siya nagalit, kundi natuwa pa siya. Talaga? Naku anak, magkakaapo na ako. Buti naman. Kasi mabait yang si Marlon eh. Alam mo, hindi na pwedeng pinakakawalan mo pa yan. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas masaya pa ang mama ko sa akin. Pero hindi ko na pinag-isipan yon ng husto, Mama Mia. At dahil buntis ay nagpakasal kaming dalawa ni Marlon sa munisipyo para iwas na rin sa kahihiyan. Walang handa ang nangyari, Mama Mia. Walang pabulaklak, walang puting gown. Jeans lang at blouse na pinahiram pa sa akin ng pinsan ko ang ginamit ko sa araw ng kasal naming dalawa ni Marlon. Pero kahit na ganun, kahit na hindi po natupad ang pinapangarap ko pong kasal, ay masaya pa rin ako noon, Mama Mia. Dahil ikinasal na ako sa lalaking mahal na mahal ko. At akala ko yun na ang magiging simula ng mas magandang buhay para sa akin. Ng mas masayang buhay dahil sa wakas, kasal na kami ni Marlon at wala nang makakaagaw pa sa kanya. Pero hindi pala, Mama Mia. Hindi pala dahilan na kasal na kayong dalawa kampante ka na. Hindi pala ganon. Pagkapanganak ko sa baby naming dalawa ni Marlon ay mas naging tamad pa siya. Tila mas naging kampante siya. Mas umaasa sa akin at pati na rin sa pamilya ko. Oh, Mama Mia, tama po kayo. Sa bahay namin kami nakatira. Marami kasi sila ni Marlon. 9 silang magkakapatid tapos mas maliit di hamak ang bahay nila kesa sa amin. Kaya naman kahit maliit din ang bahay namin ay mas komportable naman kami doon ng konti. Kasi mas may espasyo kami. Pero imbis na magbanat ng buto dahil may anak na kami ay hindi naman yun naiisip ni Marlon. At dahil may pinsan siyang nagbigay sa kanya noon ng cellphone na analog, ay sa akin pa talaga siya humihingi ng panload. Minsan, Mama Mia, kinukupitan pa niya ako ng barya para may pambili siya ng sigarilyo. Minsan, humihingi din siya sa akin ng pampustahan nila ng basketball kapag merong dumadayo sa aming barangay. At ako naman, Mama Mia, ako ay palaging nagbibigay kahit na hindi naman dapat. Dahil ang sabi sa akin noon ni Mama, anak, lalaki yan, huwag mong pagdamutan dahil asawa mo yan. Pero, ang hindi ko alam, mali-mali pala
ang payo sa akin noon ni Mama. Mali-mali pala na wag mong pagdadamutan ang isang lalaki, lalo na kung ang lalaking iyon ay wala namang trabaho. Isang araw, Mama Mia, narinig kong nag-aaway ng matindi ang papa at mama ko dahil sa pera. Sinigawan ni Papa si Mama. Dahil ang sabi nga ni Papa nawawala daw yung inipon niyang 200 pesos. Para sana yun may pambili siya ng manok para sa kaarawan ng bunso kong kapatid. Ang mama ko naman ay sinabing sanay na raw kami na walang gastos sa kaarawan kaya wag nang problemahin yung 200 pesos. Kaya ayun, nagalit ang papa ko. Nasigawan niya tuloy si Mama. Ang hindi ko inasahan ay ang pagsingit ni Marlon at ang pagtatanggol niya sa nanay ko. Pa, wag niyo naman pong ganyanin si Mama, babae yan. Hayaan mo na Marlon, galit lang ang asawa ko. Napahawak ako noon sa ulo ko. Ang init-init na nga ng panahon. Pagod na pagod pa ako sa pagtitinda tapos nagpapadede pa ako ng bata. Tapos naglilinis pa ako ng kwarto namin. Tapos eto pang maririnig ko, bangayan at sigawan. Tapos Mama Mia, kinumpara pa talaga ng mama ko ang papa ko kay Marlon. Buti pa raw si Marlon hindi ako sinisigawan. Buti pa raw si Marlon tumutulong sa pagpapalaki ko sa anak namin. Pero napantigan tenga ko noon. Ano ba ang tinutulong ni Marlon sa akin? Andyan na tayo na minsan siyang nagpapaligo sa anak namin. Minsan, siya ang nagbibihis at nagpapalit ng diaper o lampin. Pero hindi ba dapat lang ginagawa niya yon? Kasi wala naman siyang trabaho eh. Ako itong nag-a-apply. Ako itong kumakayod. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang mga kapatid ko na nagdidildil na lamang ng asin. Literal, Mama Mia. Sa gabing iyon, asin lang talaga ang kinaya na ulam ng aming pamilya. Kaya nag-isip ako, kung ganito lang talaga ang buhay namin, siguradong pati anak ko lalaking magdidildil lang din ng asin. Kaya naman nakapagdesisyon ako. Isang mabigat na desisyon ang kailangan kong gawin. Nag-apply ako sa isang agency para DH o domestic helper sa Riyadh. Pagbalik ko sa bahay, Mama Mia, nung sinabi ko kay Mama ang aking plano, ay hindi siya galit. Bagkus ay tuwang-tuwa pa siya at excited na excited pa. Naku, maganda yan anak, at least makakaahon na tayo sa hirap. Makakapagpadala ka na ng malaking halaga para naman kahit papano mapaayos natin tong bahay na to. Naku anak, sigurado magiging maayos ang pamilya ninyo ni Marlon kapag nasa abroad ka na. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang mag-ama mo. Aalagaan ko sila habang wala ka. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay laking pasasalamat ko talaga sa mama ko. Kasi alam ko naman na hindi niya pababayaan ang anak ko, pati na rin si Marlon. Sa araw ng pag-alis ko, si Marlon, Mama Mia, ay hindi man lang tumingin sa akin ng diretsyo. Dahil sa totoo lang, ayaw naman po niya na umalis ako. Ayaw niyang magkalayo kaming dalawa. Pero sabi ko sa kanya, pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan kapag walang kumilos sa aming dalawa. Ako naman ang may pagkakataong mag-abroad kaya gagawin ko. Magsasakripisyo ako para sa pamilya namin. Naging malaking away pa talaga namin iyong mag-asawa. Pero sa huli ay wala rin siyang nagawa dahil buo na ang desisyon ko. Yung anak ko ay iyak ng iyak. Yung nanay ko naman ay niyakap ako ng pagkatagal-tagal. Sobrang tagal.
Lagi niya akong ina-assure na wag daw akong mag-alala dahil siya na ang bahala sa pamilya ko. Siya na raw ang bahala sa lahat. Ang isipin ko lang daw ay ang pagtatrabaho at ang sarili ko dahil mag-isa lang ako sa abroad. Ngumiti ako, Mama Mia. Laki talaga ang pasasalamat ko sa nanay ko dahil napakabuti niya. Pagdating ko sa Riyadh, sa totoo lang puro iyak po ang ginawa ko. Nahu-homesick ako. Namimiss ko ang Pilipinas. Namimiss ko ang anak ko. At natatakot din ako dahil nasa dayuhang bansa ako. Mama Mia, mag-isa lang ako nakasambahay sa bahay na yon. At mataas ang expectations ng amo ko sa akin. Mahigpit ang mga amo ko. At ang pinakamasakit sa lahat ay madamot sila pagdating sa pagkain. Isang beses lang akong kumain ng tama sa isang araw. Oo, Mama Mia, pati na tinapay lang ako. At yung tinapay na yon, yung tinapay pa na malapit nang ma-expire o mapanis. Nagtitiis ako sa matigas na tinapay. Sa totoo lang, namamanhid na nga ang katawan ko sa sobrang pagod ko sa trabaho. Pero tinitiis ko. Kahit na hirap na ako ay tinitiis ko. Para ito kay Marlon. Para sa anak ko. Para sa pamilya namin. Kapag natapos na ang kontrata ko dito, ay matatapos na rin ang problema ng pamilya namin. Kaya naman, Mama Mia, araw-araw, iniisip ko pong lumaban. Araw-araw, iniisip ko pong kailangan kong mag-survive sa bansang ito dahil ito lang ang magiging sagot ng kahirapan namin. 80% ng sahod ko buwan-buwan ay pinapadala ko diretso sa Pilipinas. Kay mama ko pinapadala, Mama Mia, dahil wala naman pong ID itong si Marlon. Anak, si Marlon walang trabaho. Anak, si Marlon nagkasakit. Anak, yung papa mo nagkasakit. Anak, na ospital ang papa mo. Kung pwede, dagdagan mo naman ang pinapadala mo. Pinaniwalaan ko ang lahat ng yun, Mama Mia. At dahil mahal ko sila, ay pinapadala at binibigay ko ang lahat ng pangangailangan nila. Hanggang sa isang araw, ibinalita sa akin ng mama ko na wala na raw ang papa ko, Mama Mia. Pumanaw ang papa ko dahil sa sakit na tuberculosis. Sobra na ang tubig sa baga niya. Hindi na ito naagapan, Mama Mia. Kaya naman, ang nangyayari, sumobra na rin ang paghihirap ng papa ko hanggang sa hindi na niya kinaya. Kaya ayun, yun ang nangyari. Nawala si papa. Pero hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit, Mama Mia, dahil wala pa akong 1 taon sa Riyadh nung mga panahon na yon, ay hindi po ako pinayagan ng mga amo ko na makauwi sa amin. In fact, Mama Mia, itinago nga nila ang akin pong passport. Dahil ang sabi nila na bayaran daw nila ng buo yung agency kaya hindi raw pwedeng takasan ko ang responsibilidad ko. Kaya wala akong nagawa. Wala akong nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Pinagluksa ko ang papa ko nang mag-isa lang ako sa Riyadh, Mama Mia. Sobrang hirap ng buhay ko nung mga panahon na yon. Pero tiniis ko. Sabi ko dadalawin ko na lang ang papa ko kapag nakauwi na ako. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga buwan. Unti-unti ay may napapansin na ako na hindi magagandang ikinikilos ng asawa ko. Ang unang napapansin ko, Mama Mia, ay hindi na sumasagot si Marlon sa mga tawag ko. Ang lagi niyang sinasabi sa akin ay busy daw siya sa pagbabantay ng anak namin.
Tapos matapos ang ilang mga araw, kapag tumatawag naman ako sa cellphone ni Marlon, ay ang mama ko ang laging sumasagot. Nagulat ako, Mama Mia, kung bakit hawak niya ang cellphone ng asawa ko. Nagulat din ako, Mama Mia, dahil parang mas nagiging close ang mama ko at si Marlon. Sabi ko sa sarili ko nung mga panahon na yun, marumi lang talaga akong mag-isip. Siguro dahil nasa ibang bansa ako at mag-isa lang ako. Minsan, sabi ng mama ko, "Anak, focus ka lang dyan, huwag kang mag-alala sa mag-ama mo dito. Ako nang bahala ng lahat sa bahay. Magtrabaho ka lang dyan, okay?" Mama Mia, hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaiba nung mga panahon na yun. Meron pong sumagi sa isipan ko. Bakit parang sobrang close ng mama ko at ni Marlon? Bakit parang kung mag-usap silang dalawa, silang dalawa yung mag-asawa, sila yung pamilya, dahil mas nakakaalam pang mama ko sa mga problema ni Marlon kaysa sa akin. Samantalang ako ay tila bank account lang nila. Pero binaliwala ko yun. Inisip ko na lang, Mama Mia, na normal lang naman na ang mama ko ang nakakaalam ng mga problema ni Marlon dahil ito ang nasa malapit. Ito ang kanyang nakakausap lagi. Ito ang kanyang nasusumbungan ng mga pinagdadaanan niya. At dahil bulag nga ako sa pagmamahal, hindi ko po binigyang pansin ang kutob ko. Isang gabi, Mama Mia, ilang taon na yon mula nung umalis ako. Nag-extend kasi ako ng another 3 years sa ibang bansa. Oo, nag-extend ako sa Riyadh. Umuwi lang ako para asikasuhin ang passport ko. 2 linggo lang yon. Nag-extend ako dahil may sakit ang amo kong babae at kinailangan nila ako. At ang sabi ng mama ko, i-extend ko na lang daw para makapag-ipon naman kami ng pampuhunan sa negosyo. At dahil suportado na ako this time ng asawa kong si Marlon, ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-extend dahil nag-aaral na rin noon ang anak naming 2. At sa mga panahon na ito, Mama Mia, ay meron na pong internet. Kaka-launch lang po ng mga panahon na ito ng FB Live. Kaya isang gabi nag-live video ako. Gabi sa Riyadh, ngunit madaling araw noon sa Pilipinas. Matapos kong mag-live, Mama Mia, ay tinawagan ko ang nanay ko. Hindi siya sumagot. Tinawagan ko si Marlon. Hindi rin sumagot. Nagantay pa ako ng ilang minuto hanggang sa tinawagan ko ulit ang mama ko dahil gusto kong makausap si Marlon at ang anak namin. Nang sinagot ng mama ko ang cellphone niya ay nakita kong may likuran ng isang lalaki na dumaan. Hubad. Tapos, Mama Mia, nagulat ako. Ma, sino yan? Tanong ko. Saglit siyang natigilan. Aha, anak. Ano yan? Si Marlon yan. Inalagaan ko kasi may lagnat kaya hindi niya nasagot yung tawag mo. Dito muna ako sa kwarto niyo kasi nilagyan ko siya ng bimpo kasi mainit siya. Hindi ako nagsalita. Pero sa totoo lang, Mama Mia, may kakaibang apoy na biglang parang sinindihan sa puso ko. Nagulat ako noon. Oo, may duda na ako pero gaya ng nakasanayan ko ay inilibing ko yun sa limot. Iniisip kong hindi naman siguro magagawa ng sarili kong ina ang naiisip kong hindi maganda, di ba? Sabi ko sa sarili ko, wag kang mag-isip ng masama sa mama mo. Hindi gagawin ng mama mo yun sa'yo at lalong hindi gagawin yun ni Marlon sa'yo. Hindi yun gagawin nila. Hindi ko alam kung sobrang bait lang ba talaga ako noon o sobrang bulag o sobrang tanga. Ngayon ko lang nare-realize, Mama Mia, na minsan pala, kahit ang pinakamabait at pinakamabuting tao sa mundo,
ay hindi din pala ligtas sa tukso. Habang tumatagal ay napapansin kong kapag nag-uusap kami ni Mama ay si Marlon lagi ang topic namin. Kapag naman si Marlon ang nakakausap ko sa video call ay si Mama lagi ang topic naming dalawa. At kapag nagkukwento si Mama tungkol kay Marlon, parang tuwang-tuwa siya. At kapag si Marlon naman ang nagkukwento sa akin ng tungkol sa nangyayari sa bahay, ay parang excited pa siya lagi. Ewan ko Mama Mia kung talagang mapagduda lang ako. Pero napapansin ko na kakaibang kislap ng mata ng mama ko. Tinanong ko minsan ng mama ko, "Ma, grabe parang kung makapagkwento ka si Marlon ng anak mo. Parang mas proud ka pa yata sa kanya kaysa sa akin." Ay naku anak, hindi naman sa ganon. Kaya lang, totoo naman talagang napaproud ako dito kay Marlon. Kasi alam mo bang naghanap na ito ng trabaho? Alam mo ba anak, pumapasok na ito sa pabrika dun sa bayan. At natutuwa ako dahil nagiging responsable na siya. Mama Mia, aaminin ko, natutuwa din naman akong malaman na responsable na rin sa wakas ang asawa ko. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang buhay ko. Nasa ikalimang taon na ako noon sa Riyadh. Nagpadala ako ng pera para sa pampa-second floor ng bahay namin. Pero sa halip na magpasalamat sa akin, sa halip na kwentuhan ako ng tungkol sa update sa bahay, ay tinext pa ako ng mama ko. "Huwag ka munang tumawag ngayon anak, busy kami dito sa bahay." Busy kami. Sinong kami? Sinong kami ang tinutukoy niya? Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ang dalawa ko pong kapatid ay nasa tiyahin ko na dahil nag-aaral na ng kolehiyo. Doon nagsimula ang mga hinalang hindi ko kayang itago. Matapos po ang ikalimang taon ko sa Riyadh, ay namatay po ang amo kong babae. At dahil doon ay nagpaalam ako sa amo kong lalaki na kung pwede ay umuwi na ako ng Pilipinas. Hindi niya ako pinayagan na umalis. Ang sabi niya, mag-leave lang daw ako. Binigyan niya ako ng mahigit 1 buwan na leave sa trabaho dahil matagal na rin naman daw akong hindi nakakauwi sa amin. Tuwang-tuwa ako dahil bukod sa leave, may babalikan pa akong trabaho at may pang-pocket money pang binigay sa akin ng amo ko. Oh, Mama Mia, bilang pangpasalamat daw niya sa akin dahil hindi ko sila iniwan sa ilang taon na nahihirapan silang alagaan ang amo ko pong babae. Hindi ko sinabi sa mama ko at kay Marlon o kahit na kay sino na uuwi ako. Gusto kong sorpresahin sila. Gusto kong sorpresahin ang mama ko. At lalong gusto kong sorpresahin ang asawa ko. Pagdating ko sa bahay ay tahimik. Oo, nakita kong ipinapatayo na nga ang second floor ng bahay namin. Mama Mia, hindi ako tumawag sa kanila. Iniisip ko dahil maaga baka wala si mama. Alam ko kasi na ang anak ko ay nasa eskwela. At alam ko rin na ang asawa kong si Marlon nasa kanyang trabaho sa pabrika sa bayan. Bukas ang front door ng aming bahay. Iniisip ko baka hindi muna pinapasok ni mama ang magtatrabaho sa bahay namin dahil wala siya. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Pinihit ko yung doorknob at bukas nga. Pumasok ako, Mama Mia. Nung makita ko, ang kwarto ng mga magulang ko ay bukas ang ilaw dito. Kaya naisip ko, baka natutulog si mama. Papasok na sana ako sa kwarto naming mag-asawa nung may marinig ako. Ungol. Isang ungol na hindi ko dapat marinig mula sa taong nagluwal sa akin.
Dahan-dahan akong lumapit dahil parang may naririnig akong dalawang taong umuungol sa loob. Huminga ako ng malalim. Mama Mia, inisip ko na kung may bagong boyfriend man ang mama ko ay hindi naman ako magagalit. Kaya lang wag naman sana sa pamamahay namin. Wag naman sana sa kwarto nila ng papa ko. Kasi kahit patay na si papa, dapat nirerespeto pa rin yun ng mama ko. Binuksan ko ang pinto. Noong pihitin ko ang doorknob ay hindi po ito nakalock. Pagbukas ko ng pinto ay doon ko nakita ang dalawang taong pinakamamahal ko. Nagkukubli sa iisang manipis na kumot. Nakabukaka. Magkadikit ang mga balat. Tapos tila ba pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay wala akong kwenta sa buhay nila. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako umiyak. Hindi rin ako gumalaw. Nakatayo lang ako nang hindi nila napapansin. Hindi sila tumigil. Hindi nila napapansin na may tao nang nanonood sa kanila. Para bang sanay na sila. Na para bang araw-araw na nila itong ginagawa. Pagkatapos ng ilang segundo ay siguro nakaramdam ang mama ko na may ibang tao sa silid. Lumingon siya sa direksyon ko. Gulat na gulat siya, Mama Mia, pero hindi pa rin niya itinulak ang asawa kong nasa ibabaw niya. Anak? Anak, Rosa? Rosa, patawarin mo ko. Sabi niya. Tinitigan ko lang silang dalawa. Naghiwalay sila. Itinaklob ng mama ko ang manipis na kumot sa katawan niya. Si Marlon naman ay mabilis na nagsuot ng jersey shorts niya. Anak, patawarin mo kami. Pero nagmamahalan kami ni Marlon. Patawarin mo kami pero matagal na kami. Si Marlon, Mama Mia, ay nakatingin sa akin na para bang ako pa ang may kasalanan. Na para bang hindi man lang siya nagigilty sa ginawa nilang dalawa. Rosa, pasensya ka na. Ang tagal mo kasing nawala eh. At alam mo naman may pangangailangan ako. At siya ang pumuno ng mga pangangailangan ko na yon. Siya ang pumuno ng mga pagkukulang mo. Mama Mia, sa gabing iyon ay namatay ang kalahati ng pagkatao ko. Hindi ko na maalala kung ilang segundo pa akong nakatayo doon sa harapan nila. Para akong statwang hindi na makahinga. Para akong nilulubog sa tubig habang nakadilat ang aking mga mata. Ang una ko pong naramdaman ay hindi galit, hindi rin awa, hindi tanong. Kung tutuusin, Mama Mia, ngayong binabalikan ko ang alaalang yun ay wala po akong naramdaman. Walang laman ang loob ko nun. Humakbang ako paatras, tumalikod at tahimik. Habang naririnig ko ang paghinga nilang dalawa. Pero sila, Mama Mia, humingi nga ng tawad pero parang hindi naman sincere. Parang wala silang taong nasaktan. Dumaan ako sa may salamin sa sala namin. Tiningnan ko ang sarili ko sa luma naming salamin. May eye bags ako na halos umabot na sa pisngi ko. Manipis na ang katawan ko dahil sa sobrang stress at labis na pagtatrabaho ko dun sa ibang bansa para may maipadala sa kanila. Habang sila, nasa kama. Magkayakap at masariwa at mas masaya pa kesa noong nagsisimula pa ang relasyon ko noon kay Marlon. Humikit ako. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas bago sila lumabas ng kwarto. Narinig ko na lang ang mga yapak ni Marlon. Paglapit niya noon ay naka-shorts pa rin siya pero wala pa rin pang itaas. Hawak ang cellphone ko. Oo, cellphone niya pero ako naman ang bumili noon. Perang pinaghirapan ko. Dun sa Riyadh ang binili sa cellphone na yon.
Lumapit siya na parang walang maling ginawa. Rosa, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot, pero nakatingin lang ako sa sahig. Para akong batang nawalan ng laruan pero pinipilit pigilang maiyak. Umupo siya sa harap ko. Itinukod ang siko sa tuhod at nagpakawala ng isang napakalalim na buntong hininga. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo pero wala ka naman dito. At natatakot kami na baka kung anong mangyari sa'yo dun sa ibang bansa kapag sinabi namin ang relasyon naming dalawa. Rosa, hindi na gumagana tong relasyon natin. Humigpit ang dibdib ko habang pinapakinggan ko ang asawa ko. Hindi dahil sa sinabi niya kundi dahil sa tono niya. Napakakalmado niya, Mama Mia, na para bang nakikipag-meeting lang sa akin. Na para bang wala akong mga isinakripisyo para sa pamilya namin. Sumunod na lumabas ang mama ko, nakadaster. Namumula ang pisngi at hindi nakatingin sa akin. Pero hindi siya umiwas ng tingin dahil nahihiya siya. Siguro, Mama Mia, umiwas siya dahil natatakot siya at baka mag-iskandalo ako. Naglakad siya papunta sa kusina. Nagtimpla ng kape. At nung makahanda siya ng tasa ay tsaka siya nagsalita. Anak, patawarin mo ko. Alam kong mali, pero hindi ko maiwasang mahalin si Marlon. Para akong sinaksak ng kutsilyo. Hindi ng malamig na bakal na diretsyong tumagos sa sikmura ko. Nagtaas ako ng ulo. Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong gustong sagot ng puso ko. Pero kahit anong sagot, Mama Mia, alam kong hindi ko kayang matatanggap yon. Anak, babae rin ako. At matagal ko nang gustong maging masaya. Bago pa man mamatay ang papa mo, hindi na masaya ang pagsasama naming dalawa. Pareho kaming dalawa ni Marlon. Naghahanap ng kalinga, naghahanap ng ligaya. At natagpuan namin yun sa piling ng isa't isa. Mama Mia, nalugmok ako. Ako itong nag-abroad, nagpakapagod, nagpadala ng pera, nagtiis sa gutom at pagod doon sa Riyadh. Ako na nagbigay ng lahat pero sa huli, ako palang sinasaktan at pinagkakaisahan nila. Marlon, bakit nanay ko pa? Sa dinami-dami ng babae, bakit nanay ko pa? Hindi ko alam. Pero sa kanya ako nahulog. Sa kanya ko naramdaman yung pag-aalagang kinakailangan ko mula sa isang asawa. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko napapanatiling buo noon ang sarili ko. Habang nag-uusap kami ay dumating ang anak ko. Yung anak ko na halos hindi na ako kilala. Gulat na gulat ang anak ko nung dumating ako. Nagmano lang siya sa akin, kay Marlon at sa nanay ko. Hindi ko alam kung naramdaman ng anak ko noon ang tensyon sa pagitan naming tatlo. Pagkatapos niyang magmano ay pumasok lang siya sa kwarto. Ako naman ay sumunod sa kanya dahil hindi na nagsasalita yung dalawang taong nahuli kong magkaulayaw sa kama. Pagkasara ko ng pinto ng kwarto ng anak ko ay dahan-dahan akong natumba. Lumuhod ako sa sahig. Niyakap ko ang unan ng anak ko. Doon ako humagulgol. Yung anak ko, Mama Mia, ay tahimik lamang. Pinagmamasdan ako na tila ba naiintindihan ang aking mga pinagdadaanan. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas siya. Kumuha ng tubig at nang bumalik ay inabot sa akin ang tubig na yon. Mama, inom ka muna. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nagpaalam ang anak ko. Ang sabi, doon na muna daw siya sa bahay ng kanyang kaklase dahil magpa-practice daw sila ng sayaw. Agad naman akong umoo, hindi na ako nagtanong kung totoo ba yun o hindi. Pero para sa akin ay tila iniiwasan ng anak ko ang matinding kumprontasyon at tensyon sa bahay namin.
Pagkaalis ng anak ko, ilang saglit pa ay kumatok si mama. Anak, mag-usap tayo. Rosa, hindi ka na bata. Ang kailangan mo lang ay intindihin ang sitwasyon nating tatlo. Dahil sa narinig ko ay inimpake ko ang gamit ng anak ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pumasok ako sa kwarto naming mag-asawa. Naghanap ako ng mga papeles ko doon. At nung nakita ko ang ATM na binigay ko sa kanila kung saan ko pinapadala yung pera, ay kinuha ko yun. Lahat kinuha ko, Mama Mia. Pagkatapos ay lumabas ako, bitbit ang mga maleta kong hindi ko pa nadidiskarga. Pati na rin ang bag na pinaglagyan ko ng mga gamit ng anak ko. Anak, saan kayo pupunta? Wag naman ganito. Anong wag? Anong gusto nyo? Makisama ako sa inyong dalawa? Magsama kayo hanggat gusto nyo. Wala na akong pakialam. Ginawa nyo naman yan, di ba? Panindigan nyo na lang. Pero hindi ko iiwan ang anak ko sa inyo. Hindi ko iiwanan ang anak ko sa mga immoral na tao. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay lumabas ako ng bahay. Nakita ko ng iilang mga kapitbahay at nakita ko sa mga mata nila na pinagchichismisan nila ako na para bang matagal na nilang alam ang nangyayari. Iniisip ko noon saan ko hahanapin ang anak ko nung bigla itong dumating. Mama, anak, alis na tayo. Hindi na tayo pwede sa lugar na to. Ang anak ko naman ay agad na sumama sa akin. Nagrenta kami ng isang bahay na paupahan sa kabilang bayan. Tinawagan ko ang amo ko, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sinabi ko baka matagalan ako sa pagbalik dahil aasikasuhin ko na muna ang anak ko. Pinsan kong si Janice ang tinawagan ko. Pinsan kong mas matanda sa akin ng 3 taon na walang asawa pero may anak. Inalok ko siya ng trabaho, ang alagaan ang anak ko. Ang maging kasama ng anak ko sa bahay. Ang kapalit noon ay pag-aaralin ko rin ang anak niya. Ang kapalit noon ay wala silang gagastusin sa bahay. Agad namang pumayag ang pinsan ko, Mama Mia, kaya naiwan ko sa kanya ang anak ko. Pumayag naman ang anak ko dahil naiintindihan naman niya ang aming sitwasyon. Mama Mia, bumalik ako sa Riyadh nang mabigat na magbigat ang aking dibdib at damdamin. Hindi ko na alam kung paano pakikilos. Hindi ko na alam kung paano ko pa aayusin ang buhay ko, pero alam ko, hindi ako pwedeng maging mahina dahil may anak akong umaasa sa akin. Tinapos ko ang kontrata ko sa Riyadh. Pagkatapos doon, Mama Mia, ay umuwi ako ng Pilipinas. Bitbit ang mga naipon ko. Kahit mahigit 1 taon lang ang ginugol ko sa Riyadh, ay malaki-laki po ang naipon ko. Nagdesisyon kami ng pinsan ko na pumunta sa probinsya ng kanyang ina. At doon kami nagsimula ulit. Nagtayo kami ng maliit na negosyo. At sa hindi ko inaasahan, Mama Mia, ay lumago ang tindahan na yon hanggang sa naging maliit na grocery store ito sa bayan. Naging maayos ang buhay namin ng anak ko. Pati na rin ang pinsan ko na siyang kasama ko sa bahay at sa buhay. Isang araw ay tumawag sa pinsan ko ang kapatid ko. Hinahanap ako, Mama Mia. Nung kinausap ko ang kapatid ko, ay tsaka ko nalaman na may sakit pala ang mama ko. Stage 4 breast cancer. At ang sabi ay gusto raw niya akong makausap. Ang sabi ay gusto raw niya akong kausapin tungkol sa mga nangyari. Pero Mama Mia, masisisi niyo ba ako kung mabigat pa rin ang loob ko sa nanay ko? Masisisi niyo ba ako kung hindi ko sila napatawad? Oo, Mama Mia. Hindi nga ako nagwala nung mahuli ko sila.
Hindi ako nagalit, hindi ako sumigaw. Hindi ko sila iniskandalo. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ako nasaktan. Sobra akong nasaktan. At sa sobrang sakit, Mama Mia, ay hindi ko alam, nagtanim pala ako ng galit sa puso ko. At nung nalaman ko ngang may sakit na ang nanay ko ay hindi po ako pumunta. Kahit anong pagkiusap ng mga kapatid ko. Hindi rin ako nagpadala ng pera sa kanila. Hinayaan ko silang asikasuhin ang bangkay niya nung mamatay siya. At Mama Mia, isa po ang tanong na gumugulo sa isip ko. Masama po ba akong anak? Kung hindi ko po pinagbigyan ng nanay ko na makausap niya ako hanggang sa kanyang huling hininga. Masama po ba akong anak kung hindi ako tumulong sa nanay ko? Sa ngayon ang balita ko ay may sakit na rin si Marlon. Pero hindi ko na ilalam kung ano, Mama Mia. Wala na akong pakialam sa kanya. Ang anak ko naman nung tinanong ko ay hindi na rin daw niya gustong makita pa ang tatay niya. Sa totoo lang, inisip ko, Mama Mia, ako ba ang nagturo sa anak ko para kamuhian ang tatay niya? Subconsciously ba? Kahit hindi ko sinabi sa anak ko na magalit siya sa tatay niya, subconsciously ba ay natuturuan ko rin ang anak ko ng ganon? Mama Mia, alam ko po na merong manghuhusga sa akin. Alam ko po maraming nagsasabi na patawarin mo dahil nanay mo pa rin naman yan at the end of the day. Pero hindi nyo kasi naranasan ng dinanas ko. Hindi po ako matapang na tao. Hindi po ako yung tipo ng taong nakikipag-away, nakikipagsabunutan at nakikipagsigawan. Kapag nasaktan po ako ay tahimik lang talaga ako. Hindi ako nagsasalita. Pero habang tahimik ako, Mama Mia, hindi ibig sabihin noon na wala na akong nararamdaman. Mas malalim po ang naramdaman kong galit. At siguro nga, hindi pa ito nawawala dahil hindi ko pa naman ito pinagluluksa. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsisi sa ginawa kong pang-aabandona sa nanay ko. O dapat ba isipin ko na nararapat lang naman yun sa kanya. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay niyo po ng tsansa para mabasa itong liham ko. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang at nasasaktan pa rin hanggang ngayon, Rosa. O ano? Mali ba ang ginawa ni Aling Rosa? Mali ba ang pag-aabandonan niya dun sa nanay niya? Ako naman, ang hirap sagutin ang tanong na yun, no? Kasi ang hirap din naman mag-judge. Kasi wala naman tayo dun sa kanyang lugar. Wala naman tayo sa pwesto niya. Hindi naman tayo yung naloko. Hindi tayo yung nakasaksi na yung dalawang taong lubos-lubos mong pinagkatiwalaan ay pinagtaksilan ka sa karumal-dumal na paraan. 'Di ba? Wala naman tayo dun sa parting yon. Rosa, kung mali o hindi ang ginawa mo ay wala kaming karapatan. For me, wala kaming karapatan na husgahan ka. Ang totoo niyan, humahanga ako sa'yo. Dahil hindi kagaya o hindi lahat ay kagaya mo na mananatiling kalmado, composed, habang nakikita na pinagtataksilan siya ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Kung ako siguro yun, baka kumuha na ako ng mga tapos chuk, ganun na, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin naramdaman yung naramdaman niya kaya wala tayong karapatang manghusga. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, ang hiling lang namin ay maghilom ka na sa galit at puot na nararamdaman mo. Palayain mo na ang sarili mo dahil hindi ka talaga tuluyang liligaya hanggat may puot pa dyan sa puso mo. I'm not saying na patawarin mo sila, na kalimutan mo na yung ginawa nila. I'm not saying that. Pero ang gusto ko lang sana ay palayain mo ang sarili mo sa galit at puot. Anyways, lubang nakaka-shock, diba? Ang kwentong ito. Sa totoo lang, habang binabasa ko yung kwento ni Rosa, iniisip ko, ano kayang dahilan talaga ng totoong ikinamatay ng papa niya? Baka may nahuling kakaiba, no? Hindi naman niya inelaborate dito sa letter niya, kaya
Wag na tayong mag-assume. Anyways, paki-subscribe nitong channel na to at paki-like ng video na to at paki-share na rin para naman umabot ito sa mga taong nagtatraidor ngayon sa mga mahal nila para naman makonsensya kahit konti. Charot. Anyways, maraming salamat sa inyong panonood at syempre pagsuporta. Special thanks to our members. Maraming salamat sa mga nagpa-member na dito sa ating channel. Hello sa inyo. Thank you very much. Ay sa ating pinakabagong member na si Benson Bicer, kay Smackdax, Colleen Bueno, Diane Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta sa channel natin. At syempre, hello din ako and welcome back to Honey Bunch. Maraming salamat, Robert Gabagat. Hello sa'yo, Gail Easy, Rica Bitonio and sa Bitonio family all the way from Surigao City. Maraming salamat. Hi sa mga nasa Greenland ngayon na mga Pinoy. Thank you very much. Hi din kay user EM44. Hi din kay OFW Diaries, kay Noemi Badon. Maraming salamat sa pagmamahal. Hi din ako kay Alcura Ukit, kay Arlene Tan. Thank you very much. Hi din kay Julieta Strolobio. Sa lahat ng ating tagapakinig, kay Lovely No Feel at sa lahat ng sumusuporta nitong channel natin. Thank you so much. Kung meron po kayong sariling kwento ng inyong buhay na nais nyo pong i-share, please do not hesitate to share that to us. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia at nagsasabing mag-ingat po kayo palagi. Mwah, I love you all. Bye!